ating mga teachers sa mga bagay na ating nagagawa ng mabuti. At bawat paggawa ng kakaibang kagalingan ay nakakatanggap tayo ng stamps mula sa kanila. Kung tutuusin, ito nga ang kaligayahan natin nung tayo ay kinder, grade 1 o grade 2. Yung patong-patong na very good stamps sa likod ng ating palad, o kaya ay yung napuno na ng very good stamps ang ating braso na umaabot na hanggang balikat, dalawang braso, napakasaya na. Pero hindi ko may kakaila na minsan din akong nainggit. Bakit? Ba't ako nainggit? Kasi kahit anong dami ng very good stamps ng aking natanggap at nakita ko ang aking kaklase na nakatanggap ng excellent stamp, ako'y malungkot o kaya ako'y naiinggit. Bakit? Siguro alam natin lahat na mas mataas ang excellent kaysa very good. At kaya nga, bilang mag-aaral, nagsusumikap tayo na higitan pa ang ating ginagawa para makamit ang excellent stamp. Siguro nga, ito ang layunin ng ang matuto, ang mag-aaral, to strive more for excellence. Sa pangalan pa lang ng school, excellence exists. At ano nga ba ang meron sa Sentex? Does it mean something big and important? I hope my brief realizations and reflections in our reunion may help us to appreciate Sentex. Napagnilayan ko, panyuhay, bago, anyo, buhay. Yan ang meaning ng banyuhay. To change in form. Kung sa English, metamorphose. Meta na nagmula sa salitang Greek na meta, form, at morphe na ang meaning ay change. Kaya banyuhay, yan, salitang Tagalog na ang meaning ay to change in form. Okay, meron din akong pinagnilayan. Ang salitang Sentex, tsaka reunion o homecoming, hindi yan ang paghihiwalay. Bakit kaya? Isa-isahin natin ang dahilan. Mag-focus tayo sa mga salita. Sentex, Center of Excellence sa English. Gitna ng kahusayan sa Tagalog. Centro de la Excelencia sa Spanish. Centrum Excellentiae sa Latin. Pero kahit anong ilang langwahe, iisa ang kahulugan. Meaning, Center of Excellence. Pero alamin natin kung anong kahulugan ng mga salitang ito. Center, nagmula sa salitang Latin na centrum, gitna. At excellence sa mga katagang Latin na ex, na ang meaning from o mula sa, at celere na ang meaning to rise or to be ahead. Kaya nga may acceleration, pataas. Kaya may excellence mula sa pagtaas. Excellence. Okay. Kaya Sentex means the core of superiority. Reunion. Reunion, nagsimula sa katagang Latin na anong kahulugan? Again o muli, at salitang Latin na unus, ang ibig sabihin one o isa. Sa salitang Espanyol, uno, sabihin isa. O gawin nating verb sa salitang Spanish, reunire, na ang kahulugan to unite or to become one. Kaya reunion means to come together as one. Reunion nga na ang kahulugan ay muling maging isa. Sa isang reunion, masasabi bang reunion kung iisa? Di ba hindi? Kaya ang reunion ay ang pagsasama ng dalawa o higit pang tao na matagal nang hindi nakikita. Masasabi mo bang reunion kung pagsasama-sama, edi ang pamilya, reunion lagi. Hindi yun matatawag na reunion o homecoming. Kasi ang reunion, mula nga sa kahulugan, matagal nang hindi nagkikita. Kaya ibig sabihin, walang reunion ang nagaganap kapag iisa din ang tao ang involved. Kaya kailangan dalawa. Di mo masasabing reunion kapag ako lang mag-isa o ikaw lang mag-isa. Okay,
Sa reunion, kapag nakikita ang dalawang tao o higit pa, laging may goal, laging may intention ang pagre-reunion o ang homecoming goal. Ito ay itinanong ko kay Faith sa Facebook. Sabi ko, Faith, ano ba ano ba yun? Ang goal ng ating reunion para magsaya daw, para mag-enjoy, para magkita-kita, at magkamustahan. Tama naman. Goal yun. Pero sa akin, dalawa yan. Dalawang goal. Isang remote goal at isang proximate goal. Kung hindi nyo maintindihan, ang remote goal, temporal. Nagmula sa katagang Latin na tempus temporis, time. Temporal. Sabihin, bounded by time. Sabihin, yung pag-gather natin dito, it means, yun, ang inyong intention na makita-kitang muli, na magkamustahan, mag-enjoy, temporal goal. Pero ano ang proximate goal natin dito? Ang proximate goal natin, ano kaya? Ano kaya ang ating proximate goal? To build a strong relationship among others. To put ourselves in the shoes of others o ang magkaroon ng matatag at matibay na samahan o relasyon. Sa madalit sabi, yun ang sinasabi ko, temporal and eternal. Eternal goal. Ang eternal goal, to build a strong relationship. Pero kung tutuusin nyo, bakit ba nagkaroon ng reunion? Saan kaya nagmula ang reunion? Saan unang naganap ang reunion o homecoming? Sa tingin nyo saan? O kailan? Okay. Ang reunion, the first reunion was held when Christ was born. Sa Belén. Nakita nyo, ipinanganak si Jesus, nandun ang kanyang pamilya. Bakit nagkaroon ng reunion? Dumating ang pastol, dumating ang mga hayop, mga tupa, mga baka. Dumating din ang tatlong pantas, sabihin, wise men. Kung tutuusin, at dumating nga ang tatlong pantas sa araw ng Epiphany. Sa gabing dumating sila, ibinigay nila ang kanilang regalo para kay Kristo. Kaya, trivia lang, kung kayo pupunta ng Spain, wala kayong makikitang nagbibigay o tumatanggap ng regalo pag Christmas. Bakit? Kasi sinusunod nila yung tradisyon ng Epiphany. Unang nagbigay ang regalo, ang tatlong pantas ng Epiphany. Kaya kung pupunta kayo ng Spain, ang bigayan ng regalo at tanggapan ng regalo, tuwing Epiphany, bukas. Kaya ang pasok sa kanila, celebration of the birth of Christ, hindi bigayan ng regalo. Kaya naman, sa atin ngayon, na nagre-reunion or homecoming, ano ang tanging regalo natin? Yun na nga, sinabi ko kanina, to share the experiences na hindi nakita ng iba sa inyo o hindi man lang nasilayan ng mga kaibigan. Okay, bakit sinabi ko na ang Sentex at reunion ay hindi mapaghihiwalay? Dahil kay Kristo. Nagkaroon ng reunion. Bakit? Dahil kay Kristo nga. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagsasama dahil kay Kristo. Mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan na sa krus, may reunion na ganap. Bakit? Noong ipinako si Jesus, nandoon si Maria, kanyang ina. Nandoon si Maria Magdalena, nandoon din si San Juan Apostol. At ang iba pang mga babae. Ibig sabihin, mula na nagkatawang-tawa ang Diyos, reunion had one existed. Nagkakasama sila hanggang nakikita nila si Kristo. Paano ngayon sa atin? Nagre-reunion tayo dito sa Sentex. Wala naman si Kristo, diba? Sabi ko nga, nagkakaroon ng reunion kasi nakikita nila si Kristo. Isagot ako, sa Sentex, may reunion din kahit wala siya. Though physically absent, Christ is present in us. Bakit? Kung titingnan natin ang Bible sa Matthew 18 verse 20, ano ang nakasaad?
kung may 2 o 3 na nagtitipon sa ngalan ko, ako ay naroon. Hindi lang tayo dadalwa o tatatlo dito, napakarami natin. Ibig sabihin, si Kristo nasa atin, spiritually. Hindi physically nakikita. Sabihin, si Kristo ay present sa atin. Dahil nga ang reunion involves 2 or more persons at tayo ngayon ay nakakatipon sa kanyang pangalan, Christ is in our midst. He is present spiritually, kaya ang sentence ay hindi mapaghihiwalay sa salitang reunion. Isa pa, love. Dahil si Kristo ang dahilan ng ating pagkakabuklod-buklod dito, one factor nga ng reunion ay ang pagmamahal. Mahal tayo ng Diyos, kaya gaya ng pagmamahal niya sa atin, kaya ginugusto at gugustuhin niya na magkasama-sama tayo sa pamamagitan ng love. Paano din masasabi? Nung isilang si Kristo, hindi niya kaano-ano ang mga dumating. Hindi naman niya kaano-ano ang pastol. Hindi niya rin kaano-ano yung mga hayop. Hindi niya rin kaano-ano yung 3 pantas na dumating. Pero sila ay dumating para makipag-reunion kay Kristo. Tulad sa atin, tayo ay nagkatipon-tipon, hindi tayo magkakaano, pero tayo ay narito, nakakapuklod dahil sa pagmamahal natin sa isa't isa. Di ba? Sa Biblia, si Kristo nagkaroon din ng reunion sa hindi niya kaano-ano. Una nga, sa Belén. Pangalawa, sa Last Supper. Sa Last Supper, nandun ang